Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, walang kamatayang investigasyon siyempre ng Senado sa ating bansa. Araw-araw laman ng balita. Ngayon po, may natuklasan daw ang Senado. Di umano, na 20 taon na palang walang rehistro yung grupong pirma sa SEC, sa Security Exchange Commission, mga katambay. Illegal po pala ito. Sabi ng Senado, pakinggan po natin ang mga senador. At saka po tayo magkomento, mga katambay. Ito po. Sa pagpapatuloy na pagdinig ng komite sa Senado sa kontrobersyal na People's Initiative, lumabas na 20 taon nang hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission ang grupong pirma na nasa likod ng pangangalap ng lagda. Narito ang balita ni Troy Gomez. Ang gulo eh, ba't walang Sector papel? B9. Diba, walang korporasyon, walang papel, walang resibo. Ano ba to? Lahat kababalagan? Kung kayo'y nabigla sa umunoy bilihan ng pirma upang isulong ang pag-amyenda sa konstitusyon kamakailan, ay tila mayroong malaking lihim ang grupong nasa likod nito. Ayon kasi sa Securities and Exchange Commission o SEC, ang People's Initiative for Modernization and Reform Action o PIRMA ay hindi pala rehistrado sa matagal ng panahon. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reform sa umunoy bilihan ng boto para sa People's Initiative, sinabi ng SEC na 20 taon na ang nakalilipas mula nang ma-revoke ang registration ng grupo. Ang grupong pirma ang nangangalap ng mga lagda para sa kontrobersyal na People's Initiative para isulong ang charter change. Yes, Madam Chair. Their certificate of registration has been revoked since February 10, 2004. Wow. Bukod sa na-revoke ang kanilang registration ay kulang rin ng mga dokumento ang pirma matapos silang ma-register noong March 12 taong 1997. Since the time of their incorporation, they have not submitted any reportorial requirements with the SEC based on our records. They have never reported or updated their documents with the SEC. Yes, Madam Chair. What we only have are their articles of incorporation and bylaws that they submitted at the time of their incorporation. Lumutang din sa investigasyon na ang lead convener na si Noel Oñate at attorney Anthony Abad ang pangalang nasa pinapipirmahang dokumento para sa PI ay hindi rin membro o bahagi ng grupo mula nang ito'y marehistro. Ayon naman sa abogado ni Oñate na si attorney Alex Avisado, kasalukuyan pa nilang inaayos ang registration ng pirma sa SEC at kabadadala lamang nila ng mga papeles online ngayong buwan ng Pebrero. May we inform the committee that we made submissions in the online portal of the SEC updating the email and the contact persons. And after that, we are expecting a reply, hopefully giving us a schedule. Kailan po yun, Attorney Avisado? It was made through an email, Memorandum Circular 28 Submission Portal, Kailan nga? February, just this February, Madam Chair. Para kay Senador Amy Marcos, ang pirma na nasa likod ng PI ay isang kababalaga. Kalokohan. Grabe, ginagawa tayong mga bobo. Sabi nga ni Larry Gadon, ni Larry Gadon, mga bobo! Ginagawa mga bobo ang mga Pilipino nito mga mambabatas na ito, mga abogado. You know? Saka nakakita kung sa kanila mo gawin yun, mga katambay. Ngayon ka pala magpapasa ng February, pero ginagamit mo na yung pirma na yan. Last year pa yan. Last year, di ba? Umuugong na yan. Gumagastos na ng limpak-limpak na pera yan. Di ba? Binulgar nga ng isang congressman sa Bicol yan, di ba? Si Representative yung sa Albay na matandang congressman, di ba? Edsel Lagman, yung pirma na yan na 100 piso hanggang nakarating ng Davao, di ba? Yung pala, wala palang rehistro yan, di ba? Yung ahensya na ginagamit ng kongreso na yan, di umano. Dapat po yung mga ganyan illegal bagansya po yan, mga katambay, di ba? Kaya lang, paano mo bibigyan ng parusang, mabigat ang mga yan, lalo yung akap na yan, di ba? Yung pirma na yan, yung pirma. Biruin mo, walang rehistro, pero nagpapanksyon sila at binibigyan di umano malalaking pera yan. Di ba? Kung wala po sa likod na yan, yung mga pirma na yan, yung grupo na yan, kung wala po pumoprotektang mabigat at napakalaking tao, hindi po usad dyan, mga katambay, sa tingin ni Kamanong.
hindi po malalakas ang loob ng grupo ng pirma ito kung walang backup na nasa kanilang likod. Di po ba? Yung talagang kasama ito sa di umano, sa bagong Pilipinas natin, mga katambay. Itong mga natutuklasan din ng Senado dito sa, meron pa mga magic. Di po ba? Nung isang araw lang, magic niyan, 26 plus billion, di ba? Na ginagamit ang DSWD, di ba? Doon pinapasok ang malaking pera, di ba? Para lang magamit din dyan sa di umano Chacha na yan. Yung PI na yan, People Initiative na yan, di ba? Ngayon naman, itong pirma na nagpapapirma sa ating mga kababayan para isulong ang PI, ang Chacha. Mr. President, maganda po yung sinusulong po nyo, pati po kayo Mr. President. Puro anomalya po ang natutuklasan ng Senado Di po ba? Di po ba yung ganyan pong pagbalak kasi kasama po ang taong bayan dyan? Parang hindi po yata kagustuhan ng taong bayan ang nangyayari po ngayon sa Chacha, sa PI, Mr. President. Yung pinsan nyo po yata lang may gusto ang Congress na i-push yan at pinoponduhan pa di umano. Sabi ng Senado ng inyong kapatid na si Senator Amy Marcos na kalalaking budget na hindi malaman kung saan nakalaan at inilalagay ng inyong pinsan na si Speaker Martin Romualdez di umano. Yung mga malalaking numero na ang sabi ng inyong pinsan, ng inyong kapatid, na gagastusin sa Chacha. Ganyan na po ba magpatakbo ang inyong administrasyon, Mr. President? Mga anomalya po, uubra po ba sa inyo ito? Ubra po ba? Yung mga ganito naglalabasan? Mga illegal, nagagamit ng Kongreso, illegal. Biruin niyo po yun. Hindi pala 2004 pa. Expired na. Hindi nakarehistro. 2024 na ngayon, mga katambay. 20 years. Pero nagamit, di ba ba? Napakalakas ng loob. Kung sino yung kung sino yung pinuno itong pirma na ito. Di ba ba? Grabe. Bagong Pilipinas, babangon tayong muli, bawal ang korap, bawal ang tamad, di ba? Bawal ang palakasan. Mukhang dito nagamit ang palakasan dito sa pirma. Di ba ba? Bawal ang makupad, di ba ba? Bawal ang drug addict, bawal ang drug lord, di ba? Bawal ang smuggler. Bawal ang mga illegal, mga armas, lahat nagsama-sama na. Ang problema ng bagong Pilipinas ngayon, Mr. President, nagtatanong lang si Kamanong, grabe, anomalya sa pera, tapos anomalya sa ganito na ginagamit isang ahensya na pirma na matagal na palang hindi nakarehistro. Sanay na sanay po yata ang Kongreso, di umano, na gumamit ng puro illegal, puro pailalim, puro pasikreto. Mga katambay, ang ginagawa sa atin ng mga matataas nating na nanunungkulan sa ating bayan, lalo po di umano mga Kongreso, kasama ang Senado. Ewan natin ang Pangulo, dahil kasama na rin niya, pinupus ang Chacha na magbabango sa ating Pilipinas, bagong Pilipinas. Pero ang mga kababayan natin, tagutom. Ang bigas, hindi mo ma-reach. Makabili ka, 20 pesos, 1/4. Ang anak mo, 10, 5, 6. Paano kakasya? 1/4 sa 20. Pero ito, anomalya, lalaki. Nakakalungkot lang. Ano pa kaya ang susunod? Ang susunod na matutuklasan ng Senado sa inyong pinsan, Mr. President. Ano pa kaya? Ay, nako. Yun lang po, mga katambay. Ang magastos
na hearing ng Senado, pera ng taong bayan, milyon-milyon. Pero nakikita ni Kamanong, puro expose lang. Pero wala namang makukulong. Di ba? Makulong man, sandali lang. Lalabas ulit. Yan ang justice sa atin. Di umano, pag mayaman ka, sikat ka, kilala ka, makulong ka man. Kung hindi rest house, hospital arrest. yan ang yan ang kulungan ng mayayaman sa atin. Di umano, yung iba naman, nasa kasama ng mga PNP chief natin sa Krami na kulong. Naka-separate, naka-air condition, di umano. Pero ang pagka mahirap, makulong, diretso sa nagsisiksik-siksikang selda. Manila City Jail, yung kulungan natin na punong-puno na, di po ba? Ay, nako, katambay. Yun lang po, ang puro pasaring, imbestiga, wala naman tayong nakikitang aksyon, di ba? Huwag lang sanang gamitin, pero tingin ni Kamano, kasama na rin sa nagagamit itong issue na ito. Kung hindi nila maipapakulong at walang maukulong, ibig sabihin, sa komento ni Kamanong, politika lang ito. Dahil malapit na ang 2025. Di ba? Muli po, mga katambay, si Kamanong po, nag-iiwan po na kawawa ang mga Pilipino pagka ganito ang klase ng politiko sa ating bansa. Puro waldas. Walang awa kung magwaldas na kaban ng yaman natin ng ating bansa. Nakakalungkot. Corrupt, waldas, di ba? Muli po, si Katambay Mano, mag-iwan po na mahalin natin ating bansa. May pag-asa pa tayo, laban lang. Darating din ang ating pag-asa. Bye-bye. Paalam.